Amen. Isa pong maganda, masaya, maaraw at pinagpalang araw ng linggo sa buhay po ng bawat isa. Amen. Binabati rin po namin ang mga nanonood sa kanila pong mga Facebook live stream. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos saan man kayong panig ng Pilipinas, saan man kayong panig ng mundo. Happy Sunday po sa inyo pong lahat. October 27 na po ngayon. Napakabilis ng araw. Parang kailan lang, January, ngayon, October na kaagad. 60 days na lang, magpapasko na. 5 araw na lang, mag-uundas na. Pero alam po natin, bago matapos ang 2024, marami pa pong kapanapanabik na gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Marami pang nakalaan na mga biyaya, marami pang nakaraang pagpapala, pero yung nakaraan linggo, my God, October 22, 23, niligalig tayo at niyanig ng bagyong ni Kumaring Christine. Pero nanatili tayong matatag, iniingatan tayo ng ating Diyos. Imagine, alam po ninyo, matapos man natin yung lahat ng letra ng bagyo mula sa letter A hanggang sa letter Z, hindi tayo matitinag. Dahil nandun naman yung 5 letra ng ating Panginoon, ang letter H, E, S, U-S, ang pangalan ng ating Jesus. Kaya habang may Jesus tayo sa buhay natin, gaano man karaming bagyo ang daanan natin, hindi tayo maano. Amen? Kaya, hindi ba dapat palakpakan natin ang ating Diyos? At talaga namang ang pag-iingat niya. Pero nakikiisa po kami, nakikiramay din po kami sa mga nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng bahay at nawalan ng kanilang kabuhayan. Nandalangin po namin, patuloy kayong i-comfort, patuloy na bigyan kayo ng kapayapaan ng ating Diyos sa inyong mga puso. Excited po ang bawat isa po ngayong araw, no? Excited po ang bawat isang magpuri. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, excited akong narito ka ngayong araw na ito. Excited dahil ang sabi niya sa awit, chapter 133, verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama magkakapatid. Kaya hindi mawawala yung excitement natin tuwing araw ng linggo dahil tayo ay sama-sama magpupuri at tayo ay sama-samang tutugunin ang ating panalangin sa umaga pong ito. Kaya lahat po hinahayaan tumayo at bigyan pa natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. At pangungunahan po tayo ni Kuya Per sa pambungad na panalangin at ang buong worship team. Patuloy po tayong ilagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon at siya po ay ating buong pusong pasalamatan. So Jesus, maraming salamat po Panginoon sa isang mabuting linggo na aming pinagdaanan. Bagamat dumaranas man po kami ng mga pagsubok at kapighatian, pero tunay nga o Diyos na ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago sa aming mga buhay. Kaya patuloy mo Panginoon iparanas Panginoon ang iyong kadakilaan at kaluwalhatian Panginoon sa iyong mga anak. Yes, so Jesus, hallelujah, Father God. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. So Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Jesus, hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa mabiyayang umaga, Panginoon. Salamat, nandito kami, Panginoon, na sama-sama magpupuri, magpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat na sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon. Lord, salamat sa nagdaang araw, Panginoon, na nandun ang aming pangamba, Panginoon. Subalit, ikaw ang Diyos na mas mataas kaysa bagyo, Panginoon. Lord, salamat sa mga bagay, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakalob sa amin, Panginoon, at ipagkakalob pa, Panginoon. Salamat at hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan sa anumang sitwasyon, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord. Sabi mo nga sa iyong salita sa 1 John 1:9, Panginoon, na kung iahayag ng aming mga labi ang aming mga kasalanan at kami aming patatawarin, Panginoon, at kami patuloy mong lilinisin, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na marami kaming kasalanan, Panginoon, kaya patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita sa Isaiah 59:1, Panginoon, Lord God, ang iyong kamay ay hindi maiksi at ang iyong mga tainga ay hindi barado upang kami pakinggan. Kaya Lord, alam namin sa umagang ito, Panginoon, na pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, salamat. Bitbit namin ang iyong pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, Lord God. Ikaw ang patuloy na manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon, Lord. Sa MC, Panginoon, Lord, patuloy na siya yung gamitin, Panginoon, sa mga awit, Panginoon, sa mga tutugtog, Panginoon, Lord God. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gamitin sa iyong iglesia, Panginoon, sa operatory, Panginoon, Lord God. Patuloy mo rin siyang ingatan, Panginoon, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang magbimensahe, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin sa iyong iglesia. Patuloy na ikaw ang kumilos sa kanyang buhay. Lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay yung ikatataas mo, ikaluluhati ng iyong pangalang Kristo Jesus, Panginoon. Yes, salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat ng aming mapapakinggan sa umagang ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan sa aming buong isang araw, sa isang buong linggo, Panginoon, na aming tatahakin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, ang biyaya mo, ang pagpapala mo, Panginoon, ay aming matatanggap sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon, lahat ng nasalanta ng bagyo, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw patuloy na magbigay ng peace, ng wisdom, Panginoon, ng comfort sa bawat isa, Panginoon, ang mga namatayan naming mga kababayan, Panginoon, Lord God, sa Kabikulan man, Panginoon, sa Batangas, Panginoon, Lord God, sa mampanig ng Pilipinas, Panginoon, Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kagalakan sa kanilang mga puso, kapayapaan, Panginoon, Lord, salamat, alamin namin, Panginoon, Lord, na hindi ka nagbabago noon pa man at ngayon, Panginoon, Lord, salamat, dalangin din namin, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng aming mga kapatid na wala pa rito, Lord God. Idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugaring ito, Panginoon, upang sabay-sabay kaming magpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. At Lord, salamat. Alam namin, sa umagang ito, lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala mo na, Panginoon. Lord, salamat sa iyo ang papuri, pasalamat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Tunay nga po na hindi tayo magsasawang sabihin ng ating Diyos ay tapat at sapat sa ating mga buhay. Simula noon hanggang ngayon,
Panginoon, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Kaya tayo po iaawit sa ating Panginoon at ibigay po natin yung the best na papuri na para lamang po sa Kanya. Kaya tayo po'y uminda at umawit sa araw na ito. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, ikaw lamang Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Oh, 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 oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya ng Panginoon. Sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba, ikaw lang ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanpaman, hindi magbabago. Oh, 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 oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lang ang aming sasambihin at pararangalan, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya't sa umaga nito, ang pagpapala ay receive na po ng buhay ng bawat isa sa atin, sapagkat ang Diyos, ibubuhos niya po ang pagpapala sa oras na ito. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon.
katulad, lalala kang katulad. Wala kang wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin, Panginoon. Pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. So Lord, hallelujah. Tunay nga Panginoon na anumang maging panahon, anumang maging pagkakataon, anuman ang aming maging sitwasyon, Ikaw ay aming patuloy na pupurihin at pasasalamatan, Panginoon. Kaya patuloy mong tanggapin, O Diyos, ang aming awit na papurit pagsamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa araw na ito. Yes, O Jesus. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Ating pumawitin. Banal ang Panginoon.
taas-taasan. So Jesus, Ikaw ang tanging Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero kami tinawag mong iyong anak. Kaya patuloy ka naming pasasalamatan at papupurihan, O Diyos. Yes, O Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaasam.
Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Yes, Jesus. Yes, oh God. Tulad po ng inawit namin, kami po ay hindi po karapat-dapat. Dati po kami parang tupang ligaw. Walang direksyon ng buhay. Hindi namin alam ang aming patutunguhan. Pero nahabag kayo sa amin. Inanap nyo kami. Nasumpukan po namin kayo at tinanggap namin ng anak mong sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kami naging anak mo. At nakalalapit po kami sa inyo na nagpapakumbaba. Ang buhay, hininga, ito'y galing lamang po sa inyo. Nagpapasalamat kami dahil sa kabila na iba't ibang pinagdadaanan ng bawat siya pagsubok, maging sa aming bansa, meron kaming Jesus na nalalapitan. May Jesus na nabag sa mga tao, nananaog sa lupa, nagsakripisyo, namatay at muling nabuhay upang pawiin ang lahat ng aming kasalanan. Alam po namin ang problema at pagsubok ay hindi nyo parusa. Ito po ipanawag pansin nyo sa mga tao upang magpakumbaba, lumapit po sa inyo at upang ipakita nyo na ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming kaligtasan. Ikaw lamang ang daan, katotohanan ng buhay patungo sa Ama. Salamat po ngayon pong umaga na naunawaan nyo yung damdamin ng isang ama, isang ina, isang dalaga, isang binata. Lalo na po yung mga nasalanta po ng bagyo na ngayon ay may mga trauma. Yung iba ay nagbubulay-bulay. Marahil sila ay nasa tahanan. Marahil yung iba ay nasa church at nakakonect sa website na ito. At sa ibang church, salamat po na danahin ko po ay gamutin nyo yung sugat sa puso. Emotional, mental, lalong higit yung spiritual. O Diyos, dalangin po namin ngayong umaga, we speak restoration sa puso ng bawat isa. We speak revival. O Diyos, at sa panahong ito, Miss, malapit kami sa inyo. Miss, malapit sa inyo ang mga Pilipino. Miss, malapit sa inyo ang mga tao sa panahon ng mga nararanasan sa aming bansa. Lord, magpapasalamat pa rin po kami sa inyo. Anumang panahon, anumang pagkakataon, tulad po ng aming inawit, pupurihin ka pa rin namin. Dahil ikaw po ang aming tagapagligtas. At alam namin ang buhay dito sa lupa ay temporal. Ang totoong buhay ay di yan eternal sa kalangitan. Kaya, Lord, we release, we speak freedom sa puso ng bawat isa. We speak salvation ngayon pong umaga. We speak healing sa mga may sakit. We speak revival, O Diyos, sa bawat nakakonect sa website na ito. Salamat po ang inyo lamang pag-ibig, ang yakap lamang ng inyong presensya ngayong umaga, ang magpapalakas ng aming puso. We release peace. We release joy. O Diyos, sa puso ng bawat isa. Salamat po, maging malinaw, maliwanag ang instruction nyo ngayong umaga. Ang salita mo ay tanglaw at liwanag sa landas naming daraanan. I-confirm po ng inyong salita upang kami muling sumigla, lumakas. Lalo na po yung mga nakakaranas ng pagsubok dahil sa nakaraang bagyo. Lord, bigyan niyo po sila ng kaliwanagan sa kaisipan. At muli silang bumangon, muli silang bumawi,
at masarap mabuhay kapag may relasyon sa inyo. Salamat po. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over Luzon, Visayas, Mindanao. We declare that Jesus is Lord over Body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Kami po'y nagpapakumbaba. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, glory to God. So, good morning po, good day. Sabi nga po doon sa inawit natin, anumang panahon, anumang pagkakataon, magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Dahil siya po yung ating pag-asa, siya po yung ating tagapagligtas. So, at alam natin maraming Pilipino ang nakaranas ng pagsubok sa panahong ito. At siyempre tayo po yung nakikiramay dun sa mga namatayan na mahal sa buhay. No, dyan po sa parting Batangas, marami pong namatay po dyan dahil sa pagguho ng mga lupa sa Bicol, sa ibang mga lugar na dinaanan ng bagyo. Pero ganun pa man, ay ang Diyos pa rin ang ating nalalapitan at napapasalamatan dahil siya nagliligtas po ng ating buhay. Ano? At atin po sila ipapanalangin. Alam natin na ang habang buhay may pag-asa. Amen? Sabi po sa mga ngaral, chapter 9, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Yung kabuhayan, may babalik yan. Amen? Yung tahanan, may babalik yan. Amen? Ngayon, kung may binawian man ng buhay, kung meron man doon mga mananampalataya, ay nasa langit na siya. Amen? So, at yan po ay panawag pansin din ng Diyos sa mga tao upang ipakita ng Diyos na wala tayong pwedeng panghawakan sa mundong ito. Wala nakakaalam, split seconds, hindi nasusupresa ang tao, wala nakakaalam na mangyayari, kundi ang Diyos lamang. Totoo po yung Jeremiah 29, verse 11, na ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen? Kaya ngayon pong umaga, salamat po sa inyong patuloy na pag-share. Kasi ngayon po ay season of harvest. Ito po ay panahon ng ang mga tao lumalapit po sa Diyos. At iba kasi yung pamamaraan ng Diyos eh. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8, iba ang aking kaisipan kaysa inyong kaisipan. Iba po yung pamamaraan ng Diyos kaysa pamamaraan po natin. At minsan, inaalaw ng Diyos yung pagsubok para ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Amen? At yan po yung naranasan din natin. Nung wala pa tayo sa Panginoon, iba-iba po yung mga lakad natin, wala tayong direction. Pero may mga ipinahintulot ang Diyos na mga trials, bagyo ng buhay, doon ay nakita natin ang Diyos. Amen? Kaya ang pasasalamat palagi ay sa Panginoon. Salamat po sa inyong pag-share. Kayo man po ay narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Marami po, ngayon po ay kailangan mga kaibigan natin, kamag-anak, ay magamit po tayo ng Diyos na kailangan talaga ang Diyos sa panahong ito. So, ito po yung evangelism. Pagka kasi may ganitong mga ipinahintulot ang Diyos, ay marami po yung lumalapit sa Diyos. At sana naman, kahit walang ganitong pagsubok, anumang panahon, pagkakataon, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ang topic po natin ngayon ay, sabi po dyan, ay benefits of grateful heart. Ano ba? May benepisyo pala yung pusong mapagpasalamat. Di ba? Parang sabi ng iba, paano ko magpapasalamat ay may mga pagsubok nga, bumagyo nga, paano kami magpapasalamat? So, matututunan po natin ngayon. Amen? Ito pong pagpapasalamat kasi it is command. Ito po ay utos din ng Diyos sa atin. Anumang panahon, pagkakataon. So, sabi po rito, yung definition po ng grateful heart, sabi dyan ay, sabi po, di ba, nakalagay po dyan,
The quality of being thankful, readiness to show appreciation for and to return kindness. Ibig sabihin, pinapahalagahan natin ng pagiging mapagpasalamat kapalit ng mga bagay na ating tinatanggap. Di ba, minsan po ay may hinihipo ang langit para tayo mabless, di ba? Amen? Sabi po rito, pangalawa po ay a natural expression of thanks in response to blessing, protection, or love. Ano ho? Sa ating pong mga Kristiyano, normal na sa atin ang pagtugon ng pasasalamat sa mga biyaya, pag-iingat, at pagmamahal na ating natatanggap. Amen? Number 3, a gesture and a posture of humility. Ang pagpapasalamat ay pagpapakita din po ng pagpapakumbaba. Amen? Talaga pong grace lang ng Diyos. Sabi nga doon sa mga inawit natin, di ba, napakaganda. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil laan sa grasya ng Diyos. Hindi ka ba magkapasalamat? Matatapos na po yung 10 months. Buhay pa tayo. Di ba? So, kung nagkakasakit man tayo, gumagaling. Amen? Di ba? May mga pagsubok man ay nalalampasan po natin. So, kaya walang dahilan para hindi tayo magpasalamat. So, ito pong sa Biblia, yung Thanksgiving po ay ito po yung nabanggit na 175 times. Ano ho, yung Thanksgiving. Yung pernat naman ay binanggit na 365 na beses. Pero itong Thanksgiving, 175, pero hindi na po natin iisa-isahin. Amen? At ito po yung ating text. Ano ho? Text. Ako po yung natutuwa kanina habang mga inaawit natin. Hindi man po kami nag-usap ng mga song leader, pero angkop sa mensahe. Amen? Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:18, ito pong sulat na ito, sulat po ito ni Pablo, at naka-address po ito sa mga mananampalataya na. Ano ho? Doon sa mga may relasyon na kay Kristo. Sabi po rito sa 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Grabe, no? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Amen? Tag-init man, tag-bagyo man, dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen? Kasi, bakit ba ito binanggit ni Pablo? Kasi ito po yung punto niya eh. Kasi kung tayo po sumusunod sa kalooban ng Diyos, anumang panahon at sitwasyon na mangyayari sa ating mga buhay, magmamanifest pa rin sa atin ang Roma 8:28. Amen? Kahit po negatibong sitwasyon, positibo, basta sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip. Gumagawang nagkakatagni-tagni sa lahat ng umiibig po sa Kanya. Ibig sabihin, akala po natin yung naranasan nating negatibo ay akala natin ay hindi tayo mahal ng Diyos. Akala natin ay parusa ng Diyos. Pero hindi natin alam, may maganda pala siyang layunin sa buhay natin. Amen? Alam niyo po, ito po yung personal kong naranasan. Ako po yung nakaranas din binagyo ng buhay. 1991, hindi ko po makalimutan to na ikwento ko kay ma'am. Bigla pong na-recall sa akin, bigla pong naalala ko yun. 1991 po ay, ako pala mananampalataya sa amin sa Batangas nung time na yon, 1990s. At dumating din po sa akin, kasi bago po ako, hindi pa po ako pastor, hindi pa po ako nag-aaral, basta mainit lang ako sa Panginoon. Pero dumating sa akin yung time na nanlamig po ako. Nag-backslide yung puso ko. Pero hindi naman po ako nagiinom. Hindi po ako naglalasing. Sa puso lang.
Ang nakakaalam na ang Diyos. Amen. Basta po ako malamig na. Bago pa ako eh. Ngayon po, bigla pong bumagyo. Ang lakas po ng bagyo po noong sa Batangas din, bumagyo po. Ngayon, nung bumagyo po, ay nagtaka po ako dahil yung bubong lang ng bahay namin ang natanggal. Said po talaga. Yung dati, kung kayo po yung nakarating na sa amin, dati po may itaas yun eh. Ubos po yung itaas, ubos. Ako na may nagtataka, yung mga kapalibot po namin may bubong lahat. Talaga po ako doon po na ako lumuhod. Kasi ako pala may relasyon sa Diyos eh. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Ako ang dahilan. Kaya siguro ganito. Siyempre, mga parents ko, hindi pa sila Christian noon 1990s eh. Wala pa pong Kristiyano akong mahal sa buhay noon. Umiyak po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Kung ano man pagkukulang ko. At yun po yung nagtulak sa akin. Isang dahilan po yon, kaya po ako'y nag-abroad. Amen. Isa din po sa dahilan yon. Naawa po ako sa, buhay pa yung tatay ko, nanay ko, nung time na yon. Yun po yung nagtulak sa akin para po ako'y mag-abroad. Talaga po na isa yun sa dahilan. Naawa po ako sa tatay ko, inay ko, mga kapatid ko. Para bang kay Jonas na para bang alam ko yung calling ng Diyos sa akin, alam ko yung ipinapagawa sa akin ng Diyos, alam ko yung purpose ng Diyos sa akin, ay lumayo ako. At doon po ako itinama ng Diyos. Kaya ako po yung nag-abroad. Amen? At bago naman po namatay si tatay, si inay, nakakilala kay Lord. Amen? At yung mga kapatid ko po ay dumadalo na rin sa gawain ng Panginoon. So, kaya nga ang pagsubok at problema, ang bagyo ng buhay, hindi parusa ng Diyos yan. Panawag pansin niya ng isang mapagmahal na Diyos. Ang Diyos po ay hindi galit sa atin. Siya po'y nahuhumaling sa atin at gagawin niya ang lahat ng paraan para tayo bumalik sa Kanya. Amen? Hello? Kaya nga sabi diyan, ipagpasalamat natin magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon dahil yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Wala pong talo eh. Pag Kristiyano ka na masunurin ka sa kalooban ng Diyos, ay walang talo eh kasi nagkakalakip-lakip nga eh. Nagpunta po ako sa abroad. Yun po naging training ground ko. Doon ako pinirepare ng Diyos. Doon ako nakapag-aral. At gagamitin pala ako dito sa Pampanga. Amen? At ngayon ay marami po tayo sisiran ngayon. Amen? Marami ngayong kaluluwa na uhaw para sa kalooban po ng Diyos. So, alam niyo po, pag tayo po ay nagpasalamat sa Diyos, connected na agad tayo sa Kanya eh. Di ba? Subukan nyo, pag mananampalataya ka, ibuka mo lang ang bibig mo. Lord, salamat po, nagising po ako ngayong umaga. Salamat po, iningatan mo yung aking pamilya. Salamat po. Connected ka na agad sa Diyos eh, di ba? So, yan po yung epekto ng pusong mapagpasalamat. Di ba kahit naman sa natural, sa secular, di ba pagka po sa tao, di ba pagka ikaw ay nagbigay at nagpasalamat sa iyong binigyan mo, ay nagnanasa ka pa na bigyan mo uli. Amen? Kaysa doon sa hindi nag-thank you, di ba? So, ganun sa mga Filipino culture eh, di ba? At kapag po tayo mapagpasalamat, na-attract po ang langit na bigyan pa tayo ng ibang pagpapala. Amen? Kaya wag po natin kakalimutang magpasalamat. Hello? Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Pasok po tayo sa, sabi po rito, what are the benefits of grateful heart? Yan. Ano ba ang benepisyo pagka ang puso natin mapagpasalamat? Number 1, grateful heart can silence the enemy. Amen. Sa Tagalog po ay, ang mapagpasalamat na puso ay nagpapatahimik sa gawa ng kaaway. Alam niyo po, nung binagyo si Job, nung binagyo siya ng matitinding bagyo, nawalan ng kabuhayan, di ba? Nawalan ng tirahan, namatayan ng mahal sa buhay. So, matinding bagyo po yon, matinding bagyo.
ang langit ay nag-iintay at nag-aabang kung ano ang lalabas sa bibig ni Job. Amen? Pero, nagtagumpay po ang langit. Amen? Sabi po dito sa text natin, di ba? Sabi po doon, Job 1:20. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang pagsamba po ay simbolo rin ng pagpapasalamat. Amen? Alam naman natin ang dahilan. Ang may kagagawan talaga noon po ay ang gusto po ni Satanas isumpa ni Job ang Diyos. Yun po ang talagang layunin at target ni Satan. Nasa Bible po ba yan? Pag binasa niyo po yung Job 1:11, nag-uusap kasi dito si Satanas at saka Diyos eh. Ang sabi po ni Satanas sa Diyos, Job 1:11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harapan-harapan niya kayong susumpain. Ayun talaga ang goal ni Satan. Gusto ni Satan sumpain ni Job ang Diyos. Ay sabi naman sa kanya ang Diyos, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang siya papatayin. Hinubaran si Job. Amen. Pero nagdiwang po ang langit kasi nagpasalamat pa rin at sumamba po si Job. Amen? Mahirap gapiin ang isang pusong mapagpasalamat. Sa kabila ng mga problema at pagsubok niyang dinaraanan. Mahirap pong gapiin. Kaya doon po sa mga nakikinig na mga naapektuhan ng bagyo, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Alam ng Diyos, amen, ang hinaharap natin. Amen? Palakpak muna po sa Panginoon. Sabi po rito, grateful heart is an antidote to murmuring. So, ang mapagpasalamat na puso ay pangontra sa mareklamong puso. Di ba? So, even si David, meron po siyang 5 bagay na ipinagpapasalamat palagi sa Diyos. Amen? Sa awit 103, verse 2-4, tingnan niyo po, may 5 puntos kayo makikita rito kung ano po yung ipinagpapasalamat ni Haring David. Sabi po niya sa verse 2, si Yahweh ay papurihan, ibig sabihin pasalamatan, o aking kaluluwa, at wag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Sinasabi ni David, alalahanin natin yung ginawa sa atin ng Diyos. Ano ba dati mo nating kalagayan? Si David kasi isang mahirap lang po yan eh. Isang mahirap na pamilya. Pero pinili ng Diyos. Amen. Hello. Ito niyo po, ang pinagpapasalamat niya, 5 bagay. Sabi dito sa verse 3, sa una niya po yung pinagpapasalamat, number 1, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpatawad. Doon muna tayo. Una. Ang una pinagpapasalamat ni David ay yung pagpapatawad ng Diyos. Naalala po ba natin na tayo naman po hindi talaga karapat-dapat eh. Wala po tayong may pagmamalaki, makasalanan tayo. Sabi sa Roma 3:10-23. Nahabaglaan ang Diyos sa atin. Pasalamat nga tayo, buhay pa tayo. Yung iba nasa sementeryo na, yung namang iba nasa kulungan, pero marami namang nakakilala sa kulungan. Amen?
Kaya, ano bang dahilan? Bakit hindi tayo para magpasalamat at hindi maglingkod? Kaya si David ganun eh. Sabi niya, number 1 pinagpapasalamat niya ay yung pagpapatawad ng Diyos. Naalala niyo po ba yung dati nating buhay? Lasing dito, lasing doon. Amen? Bisyo dito, bisyo doon. Walang malasakit sa pamilya. Walang malasakit sa kapwa. Sarili lang ang iniisip. Amen? Ang itinataas natin nung araw, sarili natin. Di ba? Hello? Pero nakita natin, nung ma-encounter natin ang Panginoon Jesus, tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, nakita natin ang ating sarili. Hindi pala tayo karapat-dapat. Marumi pala tayo. Tayo nilinis na ng dugo ni Jesus. At tinulungan niya tayo makabawi, makabangon. At maganap natin ang purpose niya sa ating buhay. Amen? Kaya dapat alalahanin natin yon. Kaya nga sa mga Kristiyano, lagi tayong nagpapatawad din. Amen? Pag kami nagkakasala sa atin, lagi rin tayo nagpapatawad. Bakit? Pinatawad tayo ng Diyos eh. Amen? Hindi na mahalaga kung sinong tama at mali. Ang mahalaga, tayo ang gumagawa ng paraan sa ipagkakasundo. Ang sabi po sa Mateo 5:9. Di ba? Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging anak ng Diyos. Amen? Kasi pinatawad tayo ng Diyos eh. Amen? Sabi niya nga sa Mateo 6:14-15, kung hindi pinapatawad niyo mga nakakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Amen? Nakuha po natin. O, di ba? Kasi tayo po ay kinahabagan lang ng Diyos. Hello? Palakpak muna po sa Panginoon. Kaya 5 bagay po itong palagi yung pinagpapasalamat ni David eh. Number 1, pagpapatawad. Number 2, na ipinagpapasalamat niya. Sabi niya, ang kasalanan ko, ang lahat ng kasalanan ko, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Nasa lupa pa tayo. Minsan ay nakakaranas tayo ng mga sakit. Si Ma'am nga, halos mula ng bagyuhan, sinipon, inubo. Amen? Lahat tayo nakakaranas po ng karamdaman. Pero gumagaling. Amen? Ano mang sakit na yan, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. Kayo po nanonood sa ibang bansa dito, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po, ang Panginoon Jesus po ay the great physician. Si Dr. Lucas, isa po siyang doktor. Amen? Ang sabi niya sa Lucas 18:27, nang hindi kayang gawin ng tao, magagawa ng Diyos. Amen? Kaya niyang dugtungan ng buhay natin. Kaya si Haring Ezekias nga, mamamatay na eh. Nanalangin lang siya. Lord, alam mo yung ginawa ko sa iyo. Nung siya, sabi po ng Biblia, siya po ay umiyak, humarap sa dingding. Ikalawang Hari, chapter 20. Pero hindi pa gaanong nakakalayo yung propeta na nagsabi sa kanya. Kasi sabi ni propeta Isaias, Haring Ezekias, ihanda mo na ang sambahayan mo dahil mamamatay ka na. Ang ginawa po ni Haring Ezekias, nag-evaluate siya, Lord, di ba sumusunod ako sa iyong kalooban? Nalungkot siya eh. Pero nagbago ang desisyon ng Diyos. Sabi po ng Diyos kay propeta Isaias, bumalik ka kay Haring Ezekias, sabi mo sa kanya na gagaling siya, mabubuhay pa siya ng 15 taon. Narinig ko ang kanyang panalangin, nakita ko ang kanyang pagluha. So, na-extend pa ng 15 years ang buhay ni Haring Ezekias. Ayaw pa ba natin noon? Ba, kung senior citizen na tayo, malaki na po yan. Amen? Ay, wala naman po imposible sa Panginoon. Kaya nga sabi po rito, number 1 po ay nagpapatawad. Number 2, nagpapagaling ang Diyos. At sabi niya rito, sa verse 4, sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. Pag-iingat. Pinapasalamatan ni David yung pag-iingat. Grabe. Ang mga anak nyo, apo nyo, mga mahal natin sa buhay, nasa ibang bansa, saan man lugar. Araw-araw nagbibiyahe yan. Single, tricycle, 4 wheels. Nakaka-uwi ng ligtas. Di ba yung makauwi ka lang ng ligtas sa tirahan natin, pasalamatan natin si Lord. Amen? Hello?
biyaya na po yun. Sa eroplano, sa barko. Amen. O, di ba? Ligtas. Kaya lagi nating pinagpe-pray yung mga bawat isa sa atin. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya. Amen. Kasi powerful po kasi yung prayer eh. Amen. Amen. Glory to God. Kaya po ako nagpapasalamat dahil ako po yung nag-alala din nung bagyuhan sa ating mga mahal sa buhay sa Batangas. Nagigitnaan po yung Tanawan eh. Puro boundary po yun eh. Talisay, Santo Tomas, Lipa, nagigitna po ang Tanawan. Amen? Pero ang Diyos naman ay siya ang nakakaalam kung anong purpose. Pero ang pinagpapasalamat ko po, yung mahal natin sa buhay, wala namang naano. At nawalan laan ng kuryente, nawalan laan po ng internet, mga tubig. At grabe po doon sa lugar po ng nangyari din sa Batangas. Kasi yun po kasi bundok, ginawan po ng daan yun eh. Ginawan po ng daan yun. Dati sa dagat dumadaan. Kaya yun po yung kinamatay ng marami doon. Yung ginawang daan yun, yung mga bundok, kumuwan po yun. Nag-landslide. May mga hindi pa po nakikita. Pero pinagpe-pray natin na yung mga makabawi sila, makabangon. At siyempre, higit sa lahat ay makakilala po sa Lord ang marami. At isa po yan sa inilalagay ng Diyos sa puso ko na makapag-mission tayo doon. Makapag-share, di ba? Kaya nga nagdi-disciple tayo dito. Baka may ipapadala ang Lord doon. Amen? Hindi natin alam kasi gagamitin tayo ng Diyos eh. Marami pong kailangang kaluluwa na mailapit tayo. No? So, glory to God. At tayo nagpapasalamat dahil marami namang good Samaritan dito po sa Pilipinas, sa sektor ng gobyerno, private sector, na nagtutulong-tulong para isalba, tulungan makabawi, makabangon, yung pong mga nasalanta po ng bagyo. Ano? Glory to God. Kaya si David po ay yun po yung pinagpapasalamat niya, 5 bagay, pagpapatawad, pagpapagaling, ayan pala, pag-iingat, pagliligtas. Amen? Siyempre, yung kaligtasan, yan po yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa ating buhay. Ngayon po yung malapit na po ang Pasko, marahil ay nag-iisip tayo ng regalo. Alam niyo po ba yung the greatest gift ng Diyos sa atin? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yung nagkaroon ka ng relasyon, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ramdam mo na anakan niya. At tapos ang banal na Espiritu, ginaguide ka. Tapos nakita mo pa yung mga spiritual gifts mo. Nakita mo yung purpose mo. Di ba ang sarap? Doon ka na lang magpo-focus. Amen? Payapa ka. Amen? Papasalamatan mo lagi ang Diyos. Kasi meron kang tinanggap na pinakamahalaga regalo, ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi na mahalaga kung anong nakaraan natin. Ang mahalaga yung ngayon eh. Amen? Sabihin mo sa iyong tabi, mahalaga ay yung ngayon na ikaw ay may relasyon sa Diyos. Kasi pag may relasyon ka sa Diyos, hindi ka natitigatig eh. Lord, bahala ka na po. Kahit ang bubong ay maingay, yung hangin ay humuhuni. Kasi may relasyon ka sa Diyos eh, Lord. Ikaw lang ang may control nito. Bahala ka na sa aking mga mahal sa buhay. Bahala ka na po sa aming tahanan ito. Kasi ba yung may bubungan ng bahay mo? Magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Hello. Yung may tirahan ka na nakakatulog ka naman. Pasalamatan mo si Lord. Amen. Yung iba nga nating kababayan, wala na silang binalkan eh. Amen. Hello. Kahit po mga kambing, nadala din ng baha eh. Kaya, pasalamat po tayo. Meron kang kinakain ba? Meron kang anumang bagay na hawak mo sa panahong ito, malaki ng pasasalamat sa Diyos yan. Kabuhat doon sa makikita natin sa nangyayari po sa ating kapaligiran. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Pagliligtas, mahalaga po yan. At syempre,
sabi diyan ay, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. So, ibig sabihin, yung panlima po, yung pagpapala. Di ba? Kaya nga, sabi ko kanina, nagpasalamat na ba tayo dahil may hinipo ang langit para pagpalain tayo? Amen? Di ba? So, marami pong paraan ng Diyos eh. Ginamit ng Diyos para makakilala kay Lord. Pagpapala po yun. Yung ikaw ay nagkaroon ng maliwanag, malinaw, naging clear yung isipan natin, nagkaroon ng direksyon, tamang direksyon sa buhay. Yun po ay pagpapala. Amen? May mababait kang anak, mabait na asawa, di ba? Pagpapala po yan. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung 5 bagay na pinagpapasalamat po ni David. Yung pagpapatawad, pagpapagaling, pag-iingat, pagliligtas at pagpapala. Nasa isang verse, 3 verse lang yan eh. Sa 103, awit 103, 2 hanggang 4, 5 puntos na po yan. Pagka babalkan-balkan nyo yung awit 103, verse 2 to 4, may 5 bagay pala na dapat ipagpasalamat doon. Hindi ko nakikita. Si David po kasi, ay lagi niyang bumabalik siya doon sa naalala niya lagi yung kanyang pinagmulan. Amen? Dapat tayo inaalala natin yung tayo po'y walang-wala, tayo sabihin walang direksyon ng buhay pero pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon ay nagagamit siya tayo, di ba? So, palakpakan po ang Panginoon. Amen. So, number 2. Amen? Number 2, grateful heart strengthens our witness. Ang ibig sabihin po nito sa Tagalog, ang mapagpasalamat na puso ay nagpapalakas ng ating patutuo. Amen? So pagka po tayo ay mapagpasalamat, napapalakas yung testimony po natin. Amen? At sabi po dito sa awit 105 verse 1, sabi po rito, awit 105 verse 1, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Amen? Binanggit doon yung salitang dapat siyang pasalamatan. At lahat ng kanyang ginawa sa buong bansa, sa buong mundo, dapat daw nating ipaalam. Sabihin mo siyang katabi, dapat nating ipaalam. So, kaya pag tayo nagpapasalamat, napapalakas po niya yung ating testimony. At ang gagamitin nating example dito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya yung dakilang halimbawa na dapat nating tularan. Ginawa ba ito ni Hesus, yung mapagpasalamat na puso? Siyempre, biblical po yan. Alam niyo po ba ang Panginoong Hesus nung una po, 3 bagay na, nakalagay po yan dyan eh, 3 bagay po na ipinagpapasalamat ang Panginoon Hesus. Number 1, nung ang Panginoon Hesus po ay haharap sa napakatinding bagyo ng kanyang buhay, ito yung pinakamatinding dadanasin niya eh. Ito yung pinakamatinding bagyo. Ano ho? Yung pagharap niya sa kamatayan sa krus. Bago po niya ginawa yon, bago dumating yung matinding bagyo sa buhay niya yon, nagpasalamat po siya. Amen? Sabi po rito sa Lucas 22, verse 17 at saka 19, tingnan niyo po. Ito po banal na hapunan eh. Banal na hapunan. Kaharap niya yung mga alagad. Malapit na ang hulihin ng Panginoon Jesus dito. Malapit na po siya ipako sa krus. At lalatiguhin siya, pahihirapan siya. Dahil mahal niya tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, dahil mahal niya tayo. Tingnan niyo po, sabi po rito, dumampot siya ng isang kopa at matapos dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay binigay yun sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at pinaghati-hatian ng mga alagad po yun. Nagpasalamat siya. Amen? Bago mangyari po yung matinding bagyo sa kanyang buhay. Verse 19, sabi niya po rito, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila, sabi niya, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Amen? So, bago dumating yung matinding bagyo ng buhay ni Jesus, nagpasalamat muna siya. Kaya, ang dakilang example natin sa pagpapalakas ng patotoo natin ay walang iba kundi yung Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Pangalawa po, ay dito po sa John 11 verse 41, ito po yung pagbuhay kay Lazaro. Amen? Alam niyo po, bago niya binuhay yung kanyang kaibigan, nagpasalamat muna sa Diyos. Amen? Basahin po natin yung John 11:41. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Kasi alam po ng Panginoon Jesus, mabubuhayin niya alam niya, mabubuhay si Lazaro eh. Kaya alam niyo po, may tinatawag na prophetic prayer, yung prophetic anointing, pag nag-flow yan, pinapasalamatan mo na yung kagalingan. Ano man sakit yan, pinasalamatan mo na. Amen? Hello? Kaya po, ang Diyos po, talagang gumagawa po siya ng himala. Bumubuhay siya ng patay. Amen? Signs and wonders and miracles. Marami na po tayong karanasan sa church na ito. Amen? Ay pagka nagpatotoo po si Ma'am, marami pong himalayan. Amen? Kaya po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pangatlo po, ay yung tinatawag na pagpapakain niya sa 5,000. Ano ho? Siya po ay pangatlo pong ipinagpapasalamat niya ay yung pagpapakain sa 5,000. Bago niya po pinakain yung maraming tao, nagpasalamat siya. Amen? Tayo niyo po. Sabi po rito sa John 6:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Amen? Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. So, ang sekreto talaga, lagi tayo pasalamat. Kaya doon kinuha yung pag tayo kumakain, Lord, salamat sa biyaya. Pagpapala pong ito. Hindi kami nauubusan ng pagkain sa hapag. Na-attract po ang langit kapag lagi po tayo nagpapasalamat sa mga biyaya po nating natatanggap. At mismo ang Panginoon Jesus, ginawa niya po yung 3 bagay na iyon. Amen? Yung pagharap niya sa kamatayan sa krus, yung pagbuhay niya kay Lazaro, at yung pong pagpapakain niya sa 5,000. Ayan. So, kaya yun, ang dakilang example ng pagpapasalamat ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo na tayo. Ayan. Actually, yung benepisyo ng grateful heart, marami po yan eh. Pero tama na po ang 3. Sapat na po yan para kaya nating kainin. Amen? Kaya nating dalhin ang ating kaisipan at mabubulay-bulay po natin to. Number 3, sabi po rito, grateful heart brings joy and contentment. Amen. Ano ba sa Tagalog yun? Sa Tagalog po yan ay, ang mapagpasalamat na puso ay nagbubunga ng kasiyahan at kakontentuhan sa buhay. Sabi na inawit natin kanina, araw-araw, kasiyahan, di ba? Di ba? So, kailangan ganun po. Kailangan po ay mapagpasalamat tayo dahil ang bunga nito ay kasiyahan at kakontentuhan sa buhay. Ang sumasaid ng ating saya at nagnanakaw ng ating galak ay ang discontentment. Amen? Napansin niyo po ba yan? Hello? Kaya nga, sabi po ni Pablo, tignan niyo po, biblical to, sabi po ni Pablo sa Philippians 4:12-13, sabi niya, kagaya din natin siyang tao. Ano? Siya marami ring pagsubok,
Pero sa grasya lang siya ng Diyos umaasa. Sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 12 to 13, naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o maghirap. Sabi niya sa verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So ang buhay may bagyo. Amen? Minsan tag-init. Pero sabi ni Paul, ay natutuhan niya masiyahan. Alam niyo ang keyword? Acceptance. Sabi mo sa katabi, acceptance. Amen? Kasi po, ang isa sa pinakakalaban ng tao na dapat mabunot ay ang discontentment. Maniwala po kayo. Di ba? Walang kasiyahan. Amen? Kasi nga po, ang pananaw nila sa temporal lang. Maganda na yung bag mo, hahanap ka pa ng magandang bag. Pero, isang taon, lipas na. Hindi ka na naman kontento. Amen? Hello? Pero salamat kung ano meron tayo. Pasalamatan natin. Amen? Bless pa nga tayo eh. Sabihin, pumunta ka sa hospital. Di ba? Papasalamat ka kay Lord. Pumunta ka sa kulungan. Magkapasalamat ka kay Lord. Panoorin mo yung mga nakita nating mga pangyayari. Magpapasalamat ka kay Lord. Pero ganun pa man, tayo po mga biniles ni Lord ay nagpapasalamat at nasa atin yung anointing ng Good Samaritan. Amen? Dahil mabubuhay pa tayo ng matagal at gagamitin pa tayo ng Diyos. Ang pinakamahalaga na ngayon, dapat ang pinag-uusapan natin sa buhay bilang Kristiyano. Paano natin maisasalba yung kaluluwa ng isang tao. Kung may kaklase ka, kumare, kaibigan, kumpare, paano ko ba siya masisiran? Paano ko ba maituturo sa kanya ang tunay na kahulugan ng buhay at kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa? Paano ko ba masasabi yon sa kanya? Amen? Hello? Yun dapat sa panahong ito. Dahil ito'y season of harvest. Ang mga tao ay minsan ay ginagamit ang kalikasan para matama ang priority ng buhay. At wala namang pag-asa tayo kundi sa Jesus lamang. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. Tatlo po yung ating napag-aralan. What are the benefits of grateful heart? Number 1, grateful heart can silence of the enemy. Number 2, grateful heart strengthens our witness. Number 3, grateful heart brings joy and contentment. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos ngayon pong umaga. Tayo po'y tumayo at napakabuti niya sa ating buhay. Napakadakila niya. Hindi man po tayo karapat-dapat, pero pinatawad tayo, kagaya po ng pinagpapasalamat ni David. Tayo po'y pinagaling, tayo po'y iningatan niya, tayo iniligtas niya, at tayo po'y pinagpala. Ama, salamat po ngayon pong umaga. Kami po'y nagpapakumbaba, at salamat na sa kabila na minsan kami nakukulang, pero inilalagay niyo kami sa dapat naming lakaran, sa dapat naming patunguhan. Salamat po, napakabuti niyong Diyos, na ang inyong pag-ibig, habag,
pangunawa, pagmamahal sa aming mga tao ay nandyan palagi. Hindi namin masambit ng aming labi yung pasasalamat. O Diyos, yung grabing pasasalamat dahil kahit kailan hindi po kayo nagkulang. Kaya naman, ito pong nararamdaman namin ngayon, maramdaman po din ito ng bawat Pilipino, bawat tao, lalo na po yung mga nasalanta ng bagya sa panahong ito. Habang inaawit po natin ito, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Ang dami ng dapat ipagpasalamat. Kung isasahan mo lang mula nung bata ka hanggang ngayon, marami tayong dapat ipagpasalamat. Ipapaalala ng Diyos yan ngayong umaga. Faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Gawin po natin itong panalangin ngayong umaga. Yes, Lord. Mahal mo po ang lahat ng Pilipino. Hindi po kayo nagtatangi ng tao. Mahal mo ang 118 milyong Pilipino. Gusto niyo pong iligtas. Gusto niyo bumangon. Gusto niyo bumawi. O Diyos. At ang mga OFW, ang lahat ng tao. Kaya iniregalo niyo ang kaisa-isa niyong anak na si Jesus. Kaya may Pasko upang iligtas ang sangkatauhan. Have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am taking, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. Gawin natin itong panalangin. Taas po natin ating kamay. I try. I'm close like no other. No other. In the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, O Lord. For all my life you have been so good. In every breath that I am taking, I will sing of the goodness of God. Life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am taking, sa Tagalog, awitin natin sa Tagalog. Sa Tagalog po, awitin po natin sa Tagalog. Yes. Hallelujah. Kay mabuti magpakailanman. At ako
ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Yes. Yes, oh God. Marahil po ngayong umaga, kayo po ay, yung iba po ay nasa tahanan, yung iba po ay nandito, yung iba po ay nasa ibang bansa. Marahil, isa ka sa naapektuhan ng bagyo, na ikaw ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa. Marahil, anumang probinsya ka, o anumang bansa, ngayong umaga, mahal na mahal ka ng Panginoon. At ang pagsubok ay ipinahintulot lamang ng Diyos para tayo lumapit sa Kanya. Ang sabi sa Mateo 11, verse 28, lumapit tayo, tayong lahat ng napapagal, nabibigat ang lubha sa ating pasanan. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya ngayong umaga, anumang nangyari sa nakaraang kalamidad, si Jesus lamang ang ating pag-asa. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal na narinig ko ngayong umaga na ikaw lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. Inaamin ko po, marami po akong pagkukulang, marami po akong pagkakamali. Patawarin niyo po ako. Salamat sa kapatawaran at maghari ka sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas, hari na aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, na ngayong oras na ito, ako'y anak mo na. Ako na lang po mananalangin, Ama. Nakikita niyo po yung mga tumanggap ngayong pong umaga. Hindi ko po alam kung ano man silang probinsya o nasa ibang bansa man sila. Mahalaga, ang buhay nila ay inialay po sa inyo. At Lord, dalangin ko po, anumang kanilang naranasang pagsubok na ito, makakabangon sila, makakabawi sila. I speak revival, I speak restoration. Dalangin ko po, mula ngayong araw na ito, magtitiwala po sila sa inyo. At sa inyo lamang siya aasa. Bless niyo po sila pong mga naapektuhan ng bagyo, sa lugar po ng Batangas, sa Bicol, sa iba't ibang mga probinsya. At dalangin ko po na bless nyo sila. Salamat sa tulong-tulong sa bansang Pilipinas, sa sektor ng gobyerno at private sector. At even ang church ay patuloy po na gagamitin nyo para mag-share ng gospel sa kanila, magpalakas, magpatatag. Gamitin nyo po ang body of Christ sa bansang Pilipinas upang alagaan sila at akayin sa inyong katuwiran. At Lord, salamat muli silang magkakaroon ng bagong kabuhayan, magkakaroon sila ng mga tirahan, at yung kalungkutan papawiin nyo sa kanila. O Diyos, at bibigyan ito ng galak na nanggagaling po sa banal na Espiritu. O Diyos, at salamat po na we speak strength, we speak strong immune system, we speak blessing, we speak promotion sa kanilang buhay. Thank you po sa araw pong ito, sa mga tumanggap. Bless niyo po sila. At ayan po yung aming buong pagmamahal, pagpapakumbabang na nanalangin sa kanila. I-bless niyo po sila. At sa lahat po ng naririto, mga nakikinig, i-bless niyo po ang kanilang buhay.
At kami man po'y patuloy po maglilingkod sa inyo. Patuloy po kaming magpapasalamat. Mahirap gapiin ang isang taong marunong magpasalamat, O Diyos. At kami po ay salamat kung anong meron kami sa kasalukuyan. Pinapasalamatan po namin ito. Kontento po kami kung ano po ang ipinagkaloob niyo po sa amin. At Lord, napapalakas po ng aming patutuo kung kami nagpapasalamat sa inyo. Kagaya po ni Jesus, sa bawat aspeto ng kanyang buhay, lagi po siyang nagpapasalamat. Kaya maraming salamat po. The anointing, the grateful anointing ay dumaloy sa buhay po ng bawat isa. In the name of Jesus, Lord, bless niyo po ang angkan at pamilya ng bawat isa, lahat na nakakonect dito. Lagi po silang balot ng dugo ni Jesus. I declare, walang trahedya, walang sakuna sa pamilya po ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Walang aksidente sa buhay po ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Even mga sickness and diseases, I cancel. We cancel in the name of Jesus. Yung mga may sipon, ubo, lagnat, sino mo po may karamdaman, we speak healing ngayon pong umaga sa kanilang harapan. We speak freedom from head to foot, O Diyos. Ano mang pangalan ng kanilang sakit, Miss makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Salamat po sa kagalingan. At huwag niyo na pong ipahintulot sa angkan at pamilya ng bawat sa yung mga virus, mga bakterya, mga dengue. Lalo na po doon sa maliliit na bata hanggang matanda. Ito'y aming tinataboy sa pangalan ni Jesus. I-anoint yung bawat isa. Pahiran niyo po ng inyong langis. Uraba saka kanda sikaraba. Handaraba soko kondo sikaraba. Lord, salamat po. No weapon formed against us. Lord, wala pang sandata na ginawa na gagapi sa amin. Ang sabi po, O Diyos, niya sa inyong salita sa Isaiah 54 verse 17, ipagtatanggol niyo kami, O Diyos. Si Satanas, 10 ng kanyang mga kampon, walang kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan sa aming mga angkan. Wala siyang karapatan sa body of Christ. Wala siyang bahagi sa kaharian mo. Siya'y nasa ilalim ng aming talampakan. In Jesus' name. At Lord, we release promotion sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' name, sa kabuhayan ng bawat isa, bless nyo. Kung nakakaranas man ng pagsubok, ang mga magsasaka, mag-aani muli sila. In Jesus' name. Handaraba, sikaraba. Yung mga may poultry ng manok, may poultry ng itik, yung mga negosyante, ano man nilugos nila, be-bless nyo po ito. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, pagpalain nyo. Salamat kay Jed sa kanyang maluwalhating pag-uwi sa pagpunta sa Abu Dhabi, iniingatan nyo siya. Lord, sina Kuya Poren, pagpalain nyo. Pastor Jube, na Dr. Pay, Dr. Fred, Daniel, pamilya ni Pat. Lord, sina Laling, sina Maika, pagpalain nyo. Lahat ng mga labuan sa amin, sina Tito Pati, salamat, pagpalain nyo po ang kanyang kaarawan sa araw na ito. Lahat ng mga labuan sa amin, sina Temeldi, lahat ng mga nasa ibang bansa ng mga labuan sa amin, sina Joseph, Ura, Basa, Kakanda, bless them, lahat ng mga labuan sa amin na nasa ibang bansa. Hindi ko man po maisa-isa ang kanilang pangalan. Si Bishop Ariel Aconya sa Thailand, pagpalain nyo. In Jesus' name, sa lahat ng mga labuan sa amin sa ibang bansa, bless them, O God, at protect them. At yung mga nag-a-apply, Lord, sa tamang panahon, aalis po sila. In Jesus' name. Yung mga nag-a-apply sa private government sa lugar na ito, matatanggap po sila. In Jesus' name. We speak promotion sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa private sector. Ngayong bago umalis ang 2024, bago kami umexit, may mga blessing, promotion, protection, we release sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa favor. Salamat sa anointing. Handaraba, sikaraba. Salamat sa mga answered prayer, O Diyos. O Diyos, salamat sa anointing ng undefeated intercessor sa buhay po ng bawat isa. We release in Jesus' name. We release the gift of faith sa buhay po ng bawat isa. We release the anointing of moving forward sa buhay po ng bawat isa. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming mga buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Sa mga ministry namin, sa mga kids, youth, men's, women's, i-bless nyo. Hindi lamang po ang church na ito, ang kabuuan ng JLBCI, ang OPAPJ, ang CLSG, ang His Life, ang GIL, ang Loremi, ang Times Square. Ganon din po yung Amo Mission sa Thailand. Lahat ng mga churches, yung Puaman Banal, The Giver of Life sa Batangas, yung Cross for the World, lahat ng churches sa Pampanga, Bulacan, Batangas, Tarlac, Laguna, at sa iba't ibang bansa, ang Body of Christ. Lord, salamat po, pinagpala nyo
We release the anointing of grateful heart, O God. Ura basaka kanda. Magtatagumpay ang buhay ng bawat isa. We release the gift of the Holy Spirit, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Lord, salamat sa gift of the Holy Spirit. Magmamanifest po sa buong body of Christ. Word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, miracles, gift of tongues, gift of prophecy, gift of interpretation. Ang church ay malakas, matatag. In the name of Jesus, hindi pwedeng gapiin ng anumang pagsubok. Kagaya po ni Job, masaya ang langit pagka kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. In the name of Jesus, salamat po ang buwan ng Oktobre, ang buwan ng Nobyembre, Disyembre, guided po kami ng Holy Spirit. Maraming salamat po sa kalakasan, tagumpay ngayon pong umaga. Ang Pilipinas ay si Jesus ang Panginoon. Ang Pilipinas ay babangon. Ang Pilipinas ay muling babangon dahil si Jesus ang Panginoon. Ang Pilipinas ay para kay Jesus. Salamat sa 118 milyong Pilipino. Pagpalain nyo. Lord, makakabawi ang mga nasalanta. Muli silang lalakas, muli silang sisigla. Mabubuhay pa sila ng matagal. Salamat po. Open heaven sa bansang Pilipinas. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, maging mga OFW, maging kagalakan, kasiyahan. Ang mga pangarap po nila ay kanilang makakantan. Anointing of Joseph, anointing of Abraham. Dumaloy po sa buhay ng bawat isa. Uraba, sakakanda, sikaraba. At higit sa lahat, the anointing of undistracted prayer ay manatili. Lord, magtatag kayo sa mga church ng mga warrior, mga intercessor na mananalangin sa bawat bansa, sa bawat probinsya, barangay. Salamat po. Mag-rise up kayo ng maraming intercessor. Maraming salamat po. Kami pinagpapakumbaba. Ang tagumpay pong ito na nangyari ay dahil lamang po sa inyo. Ang tagumpay ng mga gawain ay dahil lamang po sa inyo. Ang kaligtasan, kagalingan, himala, dahil lamang po sa inyo. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. Thank you for the gift of faith. Salamat sa victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.